Alam mo ba yung pakiramdam na parang may magulong sinulid sa loob ng isip mo? Yung parang buhol-buhol na mga iniisip, mga emosyong, mga alaala na hindi mo alam kung saan ka magsisimula para kalasin. Isang ingay na hindi tumitigil kahit na napakatahimik ng paligid mo. Grabe, nakakapagod, di ba? At may mga gabi ba na ganito? Yung paikot-ikot ka lang sa kama pero yung isip mo gising na gising, tumatakbo, nag-aalala, paulit-ulit na binabalikan yung mga nangyari, yung mga what ifs. Kung oo ang sagot mo dyan, gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. So, ang tanong, paano nga ba natin haharapin ang ganitong klaseng kaguluhan? Well, may isang konsepto. Isang sikreto kong tawagin na madalas gamitin ng mga therapists. Isang paraan para bigyan ng linaw yung mga malabong pakiramdam. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sa mundo ng therapy, mayroon silang kasabihan, make the implicit explicit. Ano bang ibig sabihin yan? Yung implicit, yan yung mga bagay na nakatago lang sa loob natin. Parang ulap. Alam mo yon, malabo, hindi mo mahawakan, hindi mo maiintindihan ng buo. Ito yung bigat, yung lungkot, yung mga takot na hindi natin mapangalanan. At ang goal natin ay gawin itong explicit. Mula sa pagiging parang ulap lang, gagawin natin siyang isang bagay na mapapahanap mo, totoo, nahahawakan, isang bagay na kaya nating tingnan, suriin at mas intindihin. Kasi 'di ba, kapag ang problema ay malinaw na sa harapan mo, doon pa lang natin talaga siya masosolusyonan. Okay, so baka iniisip mo ngayon, wow, parang ang laking pagbabago niyan. Pero isipin mo to, isang acorn, yung maliit na buto. Sa loob niyan, naghihintay ang isang dambuhalang puno ng oak. Pero hindi yan lumalaki overnight. Lumalaki yan sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago every single day. At doon mismo nagsisimula ang lahat, sa maliliit pero consistent na mga gawi. At alam mo ba kung ano ang isa sa pinakasimple pero pinakamabisang maliit na gawi na yan? Pagsusulat. Oo, gamit lang ang papel at panulat, mayroon tayong kapangyarihan na simulan ang pagkalas sa magulong sinulid na yan sa ating isipan. Yung simpleng journaling, yung pagsusulat mo ng nararamdaman mo, napatunayan na yan na nakakapagpapababa ng stress and anxiety. Actually, ayon sa mga pag-aaral, pinapahina nito yung activity sa amygdala. Yan yung parang fear center ng utak natin na nagkokontrol sa tindi ng ating emosyon. So sa pagsusulat, parang binibigyan natin ng espasyo ang sarili natin para huminga at magkaroon ng mas malinaw na perspective. Okay, tapos mayroon pang isang technique na tinatawag na brain dump. Medyo iba to sa journaling ha, kasi dito yung goal mo hindi yung gumawa ng magandang kwento. Ang goal mo ay ilabas. Lahat, as in lahat, bawat salita, bawat ideya, bawat alalahanin, itype mo o isulat mo ng walang preno. Huwag mong pansinin ang grammar, huwag mong isipin kung tama ba, just dump it all. Ilabas mo lang lahat. At maniwala ka, pagkatapos niyan, mararamdaman mo ang agarang ginhawa. So ngayon na ilabas mo na lahat, nasa papel na yung buong gulo ng isip mo. Ang next question, paano natin ito aayusin? Paano natin bibigyan ng hugis, ng anyo, itong mga problemang ito para mas maintindihan natin? Subukan mong gumawa ng diagram. Isa rin itong technique na madalas gamitin sa therapy. Kasi kapag yung problema ay parang sobrang komplikado, ang ginagawa nila, hinahati-hati ito. So gumawa ka ng mga listahan o kaya mga simpleng chart. Kapag nakikita mo ang bawat piraso ng problema ng hiwa-hiwalay, mas madaling mag-focus sa isa-isa, kaysa malunod sa kabuuan. O ito, subukan mo to, sobrang simple. Kumuha ka ng papel, gumawa ka ng 3 column. Sa first column, isulat mo yung mga bagay na nasa kontrol ko. Sa last column, wala sa kontrol ko. At sa gitna, yung mga bagay na maimpluwensyahan ko pero hindi mo fully kontrolado. Ang simple lang nito, di ba? Pero sobrang epektibo nito para bawasan yung bigat na nararamdaman mo. Kasi tinuturuan ka nito kung saan mo dapat ibuhos ang energy mo at kung ano yung mga bagay na kailangan mo ng bitawan. At ito na siguro ang pinakamahalagang parte. Kailangan mong tandaan to ha. Ang kwento ng buhay mo, ikaw ang may hawak ng panulat. You have the power to reclaim your own story. Isang paraan para gawin yan? Sumulat ka ng isang liham na hinding-hindi mo ipapadala. May mga bagay ba dyan sa loob mo na gusto mong sabihin sa isang tao pero hindi mo masabi? Isulat mo lahat. Yung galit, yung sakit, yung pangungulila. At pagkatapos, sunugin mo, punitin mo, o itago mo na lang.
Ang mahalaga, nailabas mo. Dahil yung proseso ng pagsasabi ang nagpapagaling, hindi yung paghihintay ng sagot galing sa kanila. At ang huling teknik, sumulat ka ng alternative version ng kwento mo. Paano yon? Instead na mag-focus ka sa problema, isulat mo ang solusyon. Isulat mo kung paano mo gustong maramdaman, paano mo gustong harapin yung sitwasyon na yan. Isulat mo ang version ng sarili mo na mas matapang, mas masaya, mas payapa. Dahil tandaan mo, kung saan tayo nagfo-focus, doon napupunta ang energy natin. So lahat ng ito, mula sa simpleng journaling, sa brain dump, hanggang sa pagsulat ng bago mong kwento ay mga kasangkapan. Mga tools na nasa mga kamay mo para baguhin ang gulo at gawin itong kalinawan. Mula sa pagiging biktima ng sitwasyon para maging bida ng sarili mong kwento. Ito yung journey, 'di ba? Mula sa pagiging nalilito at balisa, papunta sa paglalabas ng lahat ng saloobin sa papel, sa pag-uorganisa ng mga ito, hanggang sa pagbawi ng sarili mong kwento. Isang paglalakbay na kaya mong simulan anytime. Ang kailangan mo lang naman talaga, papel at panulat. Okay, bago tayo magtapos, isang napakahalagang paalala lang po. Ang mga impormasyon na pinag-usapan natin dito ay para sa educational purposes lamang, hindi po itong medical advice. Kung ikaw ay nakakaranas ng matinding paghihirap, please mangyaring kumonsulta sa isang mental health professional. Sila po ang makakapagbigay ng tamang gabay at suporta na kailangan mo. Kaya tandaan mo to palagi ha. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, sa gitna ng lahat ng ingay, sa isip at sa paligid mo, ang kwento ng buhay mo, ikaw pa rin ang may akda. Hawak mo ang panulat. Oras na para simulan mong isulat ang kwentong gusto mo para sa sarili mo. Salamat sa panonood ng Mindscope. Samahan niyo kami sa aming paglalakbay para buksan ang isipan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na video.